Opo dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magataon, galob mo sa amin. Sa araw na ito nga nasamba namin ng iyong dakilang banal nga pangalan. Thank you so much, Lord, that you bless and anoint every part of the service from the start, joyful, solemn, the holy presence of touching our heart and moving in our midst. The testimony that we heard from beloved brethren, how the Lord Jesus blessed them so much, Lord. And the song of the choirs from children, single and youth, adults and finest. Thank you so much. Lord, with redeeming our tithes and offering, I beseech you, God, to please anoint the humble servant to live with love and message to the brethren. Through the first leading prayer, the beloved pastor and time prophet to God, Minister Alameda, I bind Satan, cast out hindrances, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God. Address and savor and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, to Minister Almeida. Nine-time prophet of our loving God, and as remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor Lina Almeida and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewer throughout the world na nanonood ngayon, sa aming mahal ng mga bisita, maraming salamat. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ating ulit supper ngayon, mga minamahal, sagrado ito na araw na iniwan sa Biblia. Please always remember it. Ng ating alalahanin palagi ito. Huwag nating kakalimutan dahil ito po yung sakripisyo, paghihirap ng ating mga Panginoon sa Krus sa Kalbaryo, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan at tayo po naging isa sa kanyang katawan. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody praise the Lord. Sabi ng Biblia sa 1 Corinthians, kindly, chapter 12, verse 27 up to 28, kindly pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kabanata 12, ang talata ay 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. So, sabi dito sa English, now we are the body of Christ and members in particular. And God had set some in the church, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, and after that miracles. Then the gifts of healing. Healing helps government, diversities of tongues. So maminamahal, sabi ito, kita po ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. We are the body of Christ and members in particular. Membro. Anong ibig sabihin ng particular? Ang particular, mga minamahal, ay ito po isang an individual fact, point, or circumstances. Nga ikaw, membro ka sa bawat, ang isa sa atin, membro, patunay, and the point and circumstances. Sa bawat pangyayari, at sa bawat ginagawa po natin, every point of our life. So tayo po, membro ng katawan ni Kristo. Amen. Either you are a preacher,
an instrumentalist, a choir, or anong klaseng mga ginagampanan mo sa iglesia. Members, ang tawag sa atin ay mga membro sa katawan ni Kristo. Amen? May mga ron tayong individual fact, point, and circumstance na dapat gawin in the church because particularly tayo po'y membro ng katawan ng ating mahal na Panginoon. So sa church, naglagay siya ng itawag na the factors and the element of the church. Ito pong ginatawag ng mga factors, ito po'y the miracles, the gift of healings, the helps, government, gobyerno, pagbando, pamalakad, and diversity of tongues. Itong mga speaking tongues, kung nakikita yung napupuspos sila, yan po ang mga elemento sa church. Ito mga factors of the church, ito mga taong tumatayo. First, apostles, secondary prophets, thirdly teachers, pastor, yan sila ang mga the factors of the church at the elements of the church. So, walang pag-alinlangan nga sa iglesyang ito ng Diyos mong kusaid ay talagang kumplito ang rekado. Sangkap. Amen ba? Amen. Kasi may mga workings of miracles. May nangyayari na manghimala. Grabe yung manghimala. Pinagaling ating karamdaman, binago ang buhay natin, naksidente tayo, pinagtisyonan tayo ng Diyos, walang bali, walang lahat. Hindi basta-basta nga mga workings of miracles. So nakita natin how the Holy Spirit moves in our midst. May mga speaking in tongues, umiiyak, nag-iiyakan, nag-iyawan, dahil sa damang-daman nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. So that is the sign nga ang Holy Spirit mo'y kumikilos sa ating kalagitnaan. Amen ba? Amen. Mga answers of prayers, that is the gift of healings. Helps, mga pagtulungan. Sa iglesia ay may helps, yung itawag na pagtulungan. Amen ba? Amen. So, wag niyong isipin na yung anyong ordained preacher, palagi na lang umihingi ng mga pledges, mga special offering, tulong sa gawain. Kasi sa church tayo, isang katawan tayo ni Kristo. At yung mga elemento sa church and factors, kasama ito yung pagtulungan. Helps and government of the church. Sa church may gobyerno. Amen ba? May pamalakad, may mga roles, may mga gina-implemento nga roles and regulations of the church. Yun ang itawag na gobyerno, government in the church. So ang mag-implement ng gobyerno sa church, una-unang ang mga apostles, pastors, prophet, teachers, preacher, mga pastor. Amen ba? Then, the elements, the signs and wonders following. That is the gift of healing, helps, and governments, and the speaking tongues, the diverse of tongues, kasama po sa church yun po. Pati yung mga pagtuturo. Kasi ang magtuturo sa church ay yung mga pastors. Amen? Prophet, teachers, preachers, apostles, sila po magtuturo sa church. Sila po magpaturo, mag-implemento ng gobyerno sa church. Mga pagtulong sa church. Amen ba? Kaya dapat natin maintindihan. Ngayon, kung we are the part of the church, kasama tayo, nabilang tayo sa katawan ni Kristo, we are the member of the church in particular. Particularly, so lahat tayo, individually, may fact, may point tayo, at sa bawat panghitabo sa buhay pangyari, circumstances, kasama po tayo. Hindi mo ka-amen. Kaya sinabi dito particular. Now we are the body of Christ and members, marami, in particular. So kaparti tayo lahat. Amen? Amen? Amen ba? So dapat munawaan ng bawat Kristiyano ito. Ito po, bakit di na paunawa ko to sa inyo? Kasi kanina nagpatotoo si beloved Brother Jubert Santana with regard sa kanyang beloved wife. Kasi si Juan, nang wala pa silang asawa ni Brother Jubert, dalaga pa siya, taga Claveria sila
Buong pamilya nila na-save na, ginagamit sila lahat doon. Talagang mainit siya. Gusto niya maging choir member, pinag-choir namin, ginamit siya ng Diyos, faithful siya. Nang dumating na sa punto na gusto niya talaga na mag-asawa, amen, hindi natin pinipigilan yung pag-aasawa. Eh yung anak namin, pasawahin ko na nga eh. Kasi hindi natin mapigilan yon. Sabi nga na sabi nga ni Solomon, si Solomon, bright nga tao eh. 1,000 yung asawa. 300 ata yung pinakasalan. At 700 yung kapit, concubine. Tama ba? Barlong. Natural po yun. Amen ba? Ngayon, diretso ko na kay Joanne, nag-asawa sila ni Jobert. Si Bar Jobert, sanlibutan yun eh. Sa Buanguinho yan. Sa Bacano yan eh. Nakapunta rito ng Cagayan. Trabahante, Lasinggiro, Sugarol. Kaya mahirap mag-asawa ng Sugarol eh. Mahirap mag-asawa ng Lasinggiro. Kasi maapektuhan yung paglilingkod mo sa Diyos. Maapektuhan. Imbis silain mo siya, siyang nahila. Ayun, ng lamig. Sabi nga, dumadalo, mahabang palda dito sa church. Mahaba ang palda, dumadalo. Pero pagdating doon sa labas, maiksi na yung palda, 60 na. Parang above din na. Amen. Amen. Hanggang dumating sa punto, yung mahaba niyang buhok, kaya simple, mag-choir member ka, sumusunod ka sa patakaran sa iglesia. Hanggang sa sidsid ng blouse, mahaba. Nung nanglamig na, pinaputulan niya yung buhok. Dito na lang sa pantay ng abaga, balikat. So, alam niyo po, hindi po rason, pakinggan niyo because you are the member of Christ, the bar in particular. Lahat tayo mayroong itong individual fact and point and circumstance sa buhay. Hindi ibig sabihin na dati kang finest choir o ano kang klaseng choir, nang bumaba ka na, hindi ka na nagpapagamit o maawit, nag-ordinary member ka, hindi po dahilan nga paputulan mo na yung buhok mo. Napaiksian mo na. Dahil baka sabihin mo, yung choir lang naman yung stricto. Hindi, ini-stricto lang natin ang choir dahil tumatayo sila sa pulpito, may mga rules and regulation gobyerno sa choir na dapat magpahaba. Amen? Why? What is the purpose of long hair for a woman? Because the long hair for a woman that is glory to her. Himaya, gloria sa kanya kung ang babae may mahabang buhok at is used for her covering. Makubiran yung dito niya hanggang yung mga body fit niya makubiran. Ganon po yun. Amen ba? Amen. Basahin sa muna natin, baka sabihin, ako akin lang. First Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat na maunang taga-Korinto, Kabanata 11, ang talata ay 14 hanggang 15. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya? Oo, sa lalaki naman to. Pag mahaba buhok lalaki, mahalay, pangit, unseemly. 15. Datapot kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya. Oh, isang kapurihan. Sapagkat ang buhok na sa kanya ay ibinigay na pagtakip. 16. Tama na. 15. Yes, Lord. Dahil ang buhok nga mahaba binigay sa kanya ng Diyos upang pangtakip. Amen ba? So ngayon, pag pinutulan mo yon, naging mababa,
na binigay ng Diyos sa iyong buhok mo para humaba, wala ka ng pangtakip. Hindi na kapuri-puri ang tingin sa iyo ng Diyos. Wala na. So, ma-misplace natin ang Panginoon. Ma-displace natin ang Panginoon. Instead nga your long hair ay naging glorious sa iyo, kung sa Tagalog ka, puri-puri sa iyo, maraming mabibless. Glory to God yung sister, ang lago, ang ganda ng buhok. Amen? Nang pinutulan mo, ang anong sabihin nila? Hala, anong nangyari? Ang ganda ng buhok, pinutulan, sayang. Yung praise, mawala. Yung glory, mawala. Anong pagkapalit? Negative comments. So, baka ng lamig, baka ng uyab, baka nagtinda ng baka. Marami ng negatibong argumento. Eh bakit? Yung nakita na sa una sa iyo, nga it is for your glory, it is for your praise, nawala. Tingnan niyo yung Biblia. Bakit? You are the member of the body of Christ in particular. You have an individual impact of your life. And point nga dapat its glory and praise sa mga nagkakunod nagkakita sa iyo. In every circumstances. Dapat ang makita sa iyo praise and glory and covering na nakasulat sa Biblia. So hindi nalulugod ang Diyos. Yan ang nangyari kay si Juan Padla. Nagkasakit. Grabing sakit. Bleeding nga bleeding. Hindi naman buntis. Hindi maintindihan. Panay-panawag, prayer request hanggang di na makaya. Namatay na doon sa Claveria. Wala na. Iyakan na yung mga beloved, mga work katiran doon, nanawag dito. Hanggang dumating si Brother Gilbert. Sabi ko, magsisi ka na, Brad. Muto, pre-testimony. Lord, buhiin mo lang asawa ko, buhayin mo. Maglingkod ako sa iyo. Dahil sa sanlibutan pa siya, wala siyang panampalataya, yun ang salita niya. Nga dapat, hindi naman talaga yun ang salita mo eh. Kasi parang sina-challenge mo ang ating mahal na Panginoon. Buhayin ko lang ang asawa mo, maglingkod ka sa akin. Kaya kung hindi ko pala buhayin to, hindi ka maglingkod sa akin. Kasi hindi niya pa naintindihan. Yung naintindihan niya, yun lang talaga eh. Para lang mabuhay ang asawa niya, maglingkod na siya. Baka siya ang dahilan kung bakit nang lamig ang asawa niya. Kasi bakit? Lasinggiro siya eh. Lasinggiro, ay sugarol, so maliit lang yung nire-remit na pira sa kanyang beloved wife. Kaya yung dahilan kung minsan naglamig ang asawa. So, yun, lagay nating blessing. Na yun nangyari sa buhay ng asawa niya para ano? Maibalik si Brother Gilbert sa paglingkod sa Diyos. Pero hindi po dapat. Kung walang propeta ng Diyos na nalangin para sa atin, sigurado patay na. Tingnan mo yung impact ng prayer ng propeta ng Diyos in the church, in the body of Christ. Apostles, prophet, pastor, teachers, sila the factors of the church na ngasiwa sa iglesia. Nagbigay ng gobyerno, pagtulong, lahat to the first prayer of the pastor. Kaya huwag natin kalimutan mga kapatid dito. Tuwing patutuo nyo, grabe man tagumpay nyo, grabe yung pagpapala natin, hallelujah, galing sa kahirapan, pinagpapala tayo, lahat-lahat, all the blessing na tanggap natin ngayon na pinagpala tayo. Ayaw mo, huwag mo kalimutan dahil sa prayer mo, hindi. Yung prayer mo, natural man na kay manalangin man ka. Pero bakit naibira sa langit ang prayer mo? Dahil mayroong tao ng Diyos ang sakripisyo na lalangin, noon pa. That's why ito the first leading prayer
of our dearly beloved Robol Pastor, the end-time prophet of our loving God. Tayo pinagpapala ng Diyos. Huwag natin kalimutan yan. Huwag natin angkinin na tayo. Dahil sa ating pamumuhay araw-araw, hindi natin maperpekto ang ating mga ginagawa. Marami tayong pagkukulang. So, how the Lord answers a prayer. Ang kung minsan, sa isang araw, mabuti kung maalaala natin ang Diyos ng 10 minutos na purihin. Amen ba? Naghalubilo tayo sa ating mga barkada, mga classmate, puro sanlibutan ang istorya natin, nakimingle ka. So, paano tayo palanginan, pakinggan ng Diyos? So, yung tao ng Diyos, palagi na nakaluhod palagi, nakipag-ugnayan sa Diyos. He is a righteous man. That's why the prayer of the righteous man availeth much. Apektibo ang prayer ng matuwid na tao. Dahil palagi nakaugnayan sa Diyos. Ang puso niya malinis, matuwid, palagi sa harapan ng Diyos. Kaya pag iyak niya, panalangin niya, pinapakinggan ng Diyos. Yung mga kapatiran sa ministry nito, kahit may mga kahinaan, may mga pagkukulang, mga pagkakasala, may mga lapses, dumating ang trials, problema sa buhay nila, tinutugon ng Diyos sa inadalangin, pinapatawad sila ng Diyos just because of the first prayer of the prophet, of the man of God. Tandaan po natin yan. Amen ba? Amen ba? Membro tayo ng church, dapat maintindihan po natin. Amen ba? Amen. So huwag natin gayahin yung ginawa ni Sir Juan, asawa ni Brother Jubert. Pero still, may plano ang Diyos. Kasi hindi natin malimitan, hindi natin masukat ang kalalim sa pag-ibig Diyos sa tao. How high, how deep and wide is the love of our God to us. Hindi natin maitungkat. Ngayon, how much more kung ginagamit ka na sa church bilang choir member? Hindi pa nga humaba yung buhok mo, hanggang sa sidsid, pinaputulan mo na. Anong tawag yan? Ha? Anong tawag? Malaking pasipala sa Diyos. Malaking insulto sa Panginoon. The praise and glory mawala sa iyo. Eh kung makanta ka dito, so open your mind and heart, mga beloved kapatiran. If you're a brother, mahaba yung buhok mo, mahaba yung bigote mo, paano ka, where is the glory and praise to you na ikaw ay ginagamit ng Diyos? So mawala sa iyo yung holiness. You are the member of the body of Christ in particular. You have an individual facts of your life. Ngay pakita mo ang kabanalan, sumunod ka sa patakaran gobyerno sa church. So, paano tayo pakinggan ng Diyos yan kung walang nangungunang prayer ng propeta ng Diyos? Dapat mo nawaan ng bawat membro sa iglesia. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ibalik ko lang yung preaching ko ng Wednesday sa mga wala dito, absent. Si Pastor Bermoy ng UPC, kaibigan ng mga pastor, humingi siya ng backup sa mga pastor, kaya problematic siya. Nag-fasting siya ng 5 days sa Kalang Chapel, mga pastor, nag-fasting din ng 3 days sa ating church. Binisita siya ng mga pastor doon sa iyang tahanan, somewhere in Sabarte. Pagdating ng mga pastor doon, tuwang-tuwa si Pastor Birmoy. Sabi ng mga pastor, kaibigan po tayo, Pastor Birmoy, mag-pray tayo. Nag-fasting para malutas yung malaking mong problema. Kasi malaking problema, parang pera ata, may sakit yung wife niya, pati siya, malabong mata. Nag-pray sila. Umiyak si Birmoy,
Pastor Bermoy, grabe yung pasensya naramdaman niya. Sabi niya, mahal na Pastor Almeida, iba yung naramdaman ko, pagpato mo ng kamay mo sa ulo ko. Malamig na mainit, hindi ko maintindihan. Masarap isigaw ng haleluya. Sabi ng pastor, tatanggapin mo ang kalutasan ng problema, kagalingan, Pastor Bermoy. Ngayon, sabi ng pastor, nag-break ka na ba? Kung mayroon ipadala ang Diyos sa pagkain, siguro kalooban mag-break ako. Sabi ng pastor, pareho tayo, wala pang breaking. Nabuod sila, nalangin tayo. Na sa araw to, pagkalooban ng Diyos, pakainin tayo, mag-break tayo, ang Diyos magpadala ng pagkain sa harapan natin. Nag-pray man na pastor. Maya-maya, may pusa, ireng, punsurigaw pa, miya. Lumapit sa mga pastor puting pusa. May dalang-dalang gitangab. Ang sabi sa Tagalog, gitangab. Tagalog man siguro gitangab, no? Ha? Kinagat. Isang plastic na sirado pa. Saan ginawa ng pusa? Baka sa Gaisano. Nag-upo sa harapan ng mga pastor, yung usa. Sabi ng pastor, sabi mo, tawag yung beloved wife mo, lutuin mo to para kalooban, pakainin tayo ng Diyos. Lalo umiyak si Pastor Bermoy, sabi niya, Pastor Almeida, totoong propita ka, tao ng Diyos. Dahil prayer mo, tinutugon ang ating mahal na Panginoon. Pag-uwi ng mga pastor, nalangin si Pastor Bermoy, Lord, gusto ko lang makonfirm sa iyo, sino ba si Pastor Almeida? Ano ba ang Diyos mo ko said? Katotohanan ba? Propito ba siya? Katotohanan pa? Nanaginip si Pastor Bermoy. Ganon din ang panaginip ni Juan. Nung kinuha sa kanya ang kanyang kaluluwa, humiwalay, dinala ng anghel doon, naglalakbay sa mga disyerto, saan pinagdadala, kalangitan. Pinakita ng Diyos sa kanya yung gintong pintuan, hagdanan, pero hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok. Dahil bakit? Mayroon siyang mga pagkukulang sa lupa. May plano ang Diyos sa kanya. Ganon din ang panaginip ni Pastor Bermoy. Galing sa langit, pintuan, ginto, ang hagdanan ginto, papunta sa baba. Nung doon na sa baba, ang Panginoon bumukas ang pintuan sa langit, bumaba ang Panginoon sa hagdanan pababa. May dalang libro. At nakita niyang malapastor natin doon sumalubong sa Panginoon. At yung libro na yan, nga bukas, asirado, binigay sa ating malapastor. At ang sabi ng Panginoon sa malapastor, Pastor Almeida, diyan mo isusulat ang lahat ng pangalan ng tao nga dapat iligtas para sila makapasok sa aking kaharian. Nagising si Pastor Bermoy, umiyak, Lord, wala pang alinlangan. Si Pastor Almeida, ang totoo mong propita, tinugyanan mo. Sa magitan ng iyong pangangaral, maisulat ang tao sa aklat ng buhay, makapasok sa iyong kaharian. Walang makapasok doon, pa hindi daw muna dumaan doon ilista. Ang malapastor ang binigyan ng authority, katulad ni Pedro. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. So say, the keys of the kingdom of heaven. Ano yon? Kung sinong gapusin mo sa lupa, ang siyang gapusin sa langit. Kung sinong kalagan mo sa lupa, makalagan papuntang langit. Ibig sabihin, the authority galing sa Panginoon binigay kay Pedro, ganun din binigay sa ating mga pastor. Pwede niyang gapusin. I-prayer niya, ipa-imper ng tao, pwede. Kung sabihan, Lord, huwian mo to, kalagan mo to, mapalangit, mapalangit. That is the authority of the apostles, the prophet, the pastor in the church of the living God. Kaya wala tayong pag-alinlangan. Kaya naswerte tayo ang ating malapaso, totoong propita ng Diyos.
Ito ay nagkamali. Itong tamang landasin, akyat sa buhay na walang gaan. Kaya kung tayo naglilingkod sa Diyos, tinawag tayo ng Panginoon dito, huwag ka magbibiro. Sabi naman, so magbiro ka lang sa kubra, huwag ka lang magbiro sa salita ng Diyos, ito ay magdala sa iyo sa langit. Kaya kung naglingkod ka lang naman dito, lubos-lubusin mo na. Maging sincero ka na. Whether you like it or not, haharap ka sa hukmanan ng Diyos. Akyat ka sa hagdanan papuntang langit, ginto yon. Nung nalangin na si Jobert, Lord, patawarin mo na ako, nagsisisi na ako, ibalik mo yung buhay ng asawa ko. Maglingkod na ako. Nakita na Sister Juan, nagkwento, yung kanyang kaluluwa. Halo, binipigilan ni Satanas na hindi pabalikin sa iyong katawan. Pero ngunit, grabe yung pagsisisi ni Brother Jobert, humi ng tulong awat habag. So natdalangin ng propeta ng Diyos, binalik sa kanyang katawan, kanyang kaluluwa, pak! Biglang nagising si Sister Juan. Binuhay sa uli ng ating mahal na Panginoon. Dinala dito, maaga pa. Lasay sa city dyan. Di ko pa kilala si Jobert eh. Si Juan kilala ko na. Pero may sinibok. Ni-interview ko dyan sila. Ano ba? Kung magsisi ka, mabutismohan ka pa lingkod. Tinulungan namin prayer dan ng mga beloved preachers. Nadalangin mga pastor. Tumayo si Juan. Pinagaling ng Diyos. Authority para beloved pastor through the ordained preachers workers. So nadalangin niya. Tumayo. Hanggang ngayon, na-converte si Jobert, binago ng Diyos, ginamit, sawa niya, ginagamit sa Cabiria, choir member. So may plano ang Diyos. Sabi ni Preacher Lulong Sibilia, mga pagsubok dumating sa buhay ng Kristiyano, hindi lamang para sa kanilang pangyayari, kundi naging aral sa buong iglesia. Kung ikaw tinawag ka maging choir member, maging sincero ka. Tinawag ka maging adult choir. Tinawag ka maging youth and singles choir. Tinawag ka maging finance choir. Gawin mong sincero ang pagkatawag sa iyo. Tinawag ka preacher, tinawag ka instrumentalist, lahat. Anong klase pagkatawag sa iyo? Driver ka, mekaniko, maging sincero ka. Tinawag ka cameraman, IT ka, gawin mo sincero. Hindi ang pagpaglingkod sa Diyos individually. Individual ang kaligtasan. Hindi po basta-basta itong kaligtasan natin, mga minamahal. Ang dalhin sa langit, hindi lang po ang choir member na nagpahaba ng buhok, na walang bigote at nagpaiksi ng buhok, kundi lahat ng membro sa church dalhin sa langit. Members in particular. Kaya hindi lamang ang choir member magpahaba ng buhok. Lahat ng membro sa church magpahaba ng buhok. Bakit? Gloria, kalulatian sa babae ang may mahabang buhok. At it is used for hair covering. Ayaw pagtanggala yung kalulatian sa iyo. Ayaw pagtanggala ang pagdaig sa iyo because of your long hair. Because of your short hair. Pagsunod mo sa kabanalan. Kaya, hindi po basta-basta ang paglingkod sa Diyos. Lahat membro tayo ng iglesia. Walang dahilan, hindi ka sumunod. Sumunod ka dahil membro ka ng katawan ni Kristo. Hindi lang choir member, ha? Hindi lang mga ginagamit sa pagbibilang. Lahat. We are the body of Christ, and member in particular. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Amen ba? Everybody say, bless the Lord. Kaya ang kabanalan para sa lahat. 2 Thessalonians, chapter 5, verse 21, 22, up to 23. First Thessalonians. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng unang taga Thessalonica, Kabanata 5 ang talata ay
22 hanggang 21, 21 hanggang 23. 23. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Ulitin natin ha. Prove all things, hold fast that which is good. Ulitin mo sa Tagalog. 21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Gawin natin, subukin natin lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Ingatan ninyo ang mabuti. 22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Layuan ninyo ang bawat anyo mukha ng masama. 23. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos. At pakabanalin kayo lubos ng Diyos. Di ng kapayapaan. May kapayapaan pa. At ang inyong espiritu at kaluluwa. Anyong espiritu at kaluluwa. At katawan. At katawan. Ay ingatang buo. Ingatan buo. Na walang kapintasan. Walang kapintasan, ikasaway. Sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So, gawin natin lahat ng bagay. Ingatan natin ang mabuti. Kung anong mabuti, ingatan mo yan na hindi mo mabrok. That it shall be broken. The good things. Prove yourself. Prove all things. Gawin mo, patunayan mo lahat ng bagay. Paano ka sumunod sa Diyos? Pangingatan mo ang mabuti. Huwag mong gibain ang mabuti, sundin ang masama. Everybody say, praise the Lord. Layuan mo ang mukha, anyo ng masama. Tingnan mo. Abstain from all appearance of evil. Layuan mo. Alam mo, nakita mo, masama, matukso ka, magkasala ka, dunggaban mo pa? Titingnan mo pa? Ang Biblia nagsabi, abstain. Ano ba yung abstain? Layuan. Alam mo na matutukso ka? Alam mo magkasala ka? Demonyo, masama yan? Harapin mo pa. Sabi na Biblia, layuan mo. Layuan mo, mag-iwas ka. Abstain from all, lahat, appearance of evil. Aron, and the very God of peace, ang Diyos sa puno ng kapayapaan, will sanctify you, maging banal ka sa iyong buong espiritu, buong kaluluwa, ang iyong buong katawan, at i-preserba na wala kang dungis, walang kapintasan, without blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. I-preserve tayo ng Diyos. Holy, righteous, perfect, kasamang kapayapaan sa isipan with our whole spirit, soul, and body will preserve blameless. Anong blameless? Walang kapintasan. Walang ikasaway hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, gawin natin sincerong paglingkod natin. Kumbaga sa naliligo, nabasa ka na, lubos-lubusin mo ng baligo. Mag-shampoo, magsabon ka na, kuskusan mo na katawan mo, para mabango ka, pagkatapos magligo ka, malinis na malinis ka na. Amen? Hindi yung hapaw lang yung paglinis mo. Yung anak namin si Kinkin, pag maghimasa alam mo sa himasaan niya, dili lang, hanggang paa. Yung mukha niya, grabe itim-itim. Sabi ko, yung mukha mo, negro na. Kungking na, hindi ka mo nagsasabon. Tapos na! Mabalik niya, ganun-ganun yung tubig. Tapos na! Sabi ko, kung naghimasa ka lang naman, naglinis ka, gawin mo na lahat from head to foot para malinis ka, mabango ka na, wawala yung mga buling sa katawan mo.
And we shall, muna sa Diyos, we shall preserve. I-preserve tayo. I-preserve tayo na walang kapintasan, walang huga, walang dumi hanggang sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, sabi ng Biblia, ang hindi sumunod sa salita ng Diyos at aral sa Biblia, anong gawin sa Kanya? 2 Thessalonians chapter 3, verse 14 up to 15. Pakindi bagibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang mga taga-Tesalonica, Kabanata 3, ang talata ay 14 hanggang 15. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming mga salita, Ang hindi tumalima sa aming mga salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, inyong tandaan ang taong iyon, upang huwag kayong makisama sa kanya, huwag kayong makisama sa Kanya, nang siya'y mahiya. upang siya'y mapahiya. 15. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, Ngunit, huwag mo naman siyang ariin niya kaaway. kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ngunit, palalahanan siya katulad bilang kapatid. Ito po'y paalaala bilang kapatid. But admonish him as a brother. Yet count him not as an enemy. Hindi sa sumunod, huwag mo naman bilangin siya nga kaaway. Kundi turuan, paalalahanan bilang kapatid. Kaya yung preacher, mangaral, pangaral bilang kapatid. Kaya nakasulat sa Biblia. Amen ba? Pero hindi daw sumunod sa salita ng Diyos pangaral, tandaan nyo, note that man, tandaan yung tao na yan, have no company with him. Huwag ka daw magkasama-sama, barkada sa kanya. That he may be ashamed, upang siya'y mahiya sa kanyang ginagawa dahil di siya sumusunod, matigas ang ulo sa salita ng Diyos. Ngunit, huwag natin siyang bilangin nga kaaway. Atin lang siyang pangaralan, atin siyang paalalahanan bilang kapatid. Yan po ang salita ng Diyos, maminamahal. Pag mangaral yung preacher, hindi nga para ginagawa ngang kaaway, kundi ginapangaralan ka lang bilang kapatid. Amen? Amen. Amen. Katulad mo kay Brother Alan Ilungaw. Mas matingala ka mo andito na si Brother Alan. Amen? Ay siyempre, sila mag-asawa, lumapit dito, nagpakumbaba naman. Mamay ng sure. So tinanggap natin. Amen ba? Hindi natin sila tinuturing ang kaaway eh. Amen ba? Di wala tayong kaaway. Yung kaaway ito, demonyo lang. Yung ating kapatid, mahal natin yan. Kahit nagkamali, nag-asala, natural yan. Kaya yung tao, subject to sin. Siya magkakalimot, magkakamali, hindi natin maiwasan po yun. Pero sabi ng Biblia, huwag natin siyang bilangin na kaaway. Kung di isa sumunod, sa turo ng Biblia, di huwag natin sasamahan. Huwag nga na magsama-sama to sa kanya. Huwag tayong kuyugan. Pasag din siya para mapahiya. Eh pag lumapit sa atin, tanggapin natin. Di natin bilangin niya kaaway, kundi palalahanan natin bilang kapatid. Amen ba? Wala tayong kaaway eh. Mamaya, mangaral ako, natamaan kayo, gawin niyo kong kaaway. Sabi ni Pablo, gawin niyo ba akong kaaway dahil pinangaral ko yung buong katotohanan? Sabi ni Pablo yan. I am therefore your enemy because I will tell you the truth. Magalit kayo sa akin, awayin niyo ako kung sinasabi kong katotohanan. Ang sinasabi ko sa Biblia naman. Hindi mo dapat awayin. Hindi ka dapat magalit sa preacher. Kaya ang pinipreach niya, hindi sarili niya. Ang pinipreach niya, salita ng Diyos. The preacher is the servant of the word. Ang preacher alipin ng salita ng Diyos. Amen ba?
So, ayaw niya sa gusto, talagang i-preach niya ang salita. Bakit? Alipin siya ng salita ng Diyos. May alipin ba nga musupak mo kontra sa amo? Wala. Maputbul ka. Alipin ka lang eh. Kumbaga, janitor ka lang sa bahay, janitor ka lang, may amo ka eh. Taga-cook ka lang doon, hardinero ka lang. Pwede ba sabihin ng, hoy, magdilig ka ng halaman. Ligpitin mo yung basura. Anong sabihin mo sa puso mo? Ikaw lang da, sir. Sabi ng amo, layas, malis ka na, wala kang sweldo. Hindi po pwede yon. The servant is not above to his master. Ang alipin hindi pwede maging mataas labaw kaysa kanyang amo. Ang preacher alipin ng salita ng Diyos. Hindi siya pwede pumigil, hindi niya pinipiliin niya lang pinapangaral niya. Kung anong dictation ng Holy Spirit, inuudyok sa niya, yun ang kanyang sasabihin. Sunod-sunuran lang yung preacher, masakit o hindi, tanggapin nyo hindi, wala kami magawa, mga minamahal. Trabaho lang ito namin, alipin kami ng Diyos, alipin kami sa ng Diyos. Whether you like it or not, ipangaral namin ito. Pero sabi naman ni Lambag dito ni Pablo, huwag na lang natin silang gawin kaaway, palalahanan sa bilang kapatid. Kaya mga kapatid ko, yan po'y paalaala lang ng Diyos sa atin lahat. Ulitin ko, because we are all the body of Christ. Katawan tayo ni Kristo. And we are the members in particular. Kaparti tayo sa Iglesia ni Kristo. Mayroon kayong mga point, mayroong mga pangyayari, circumstances, mayroon tayong individual facts sa ating buhay. Nga we are the member of Christ in particular. So mayroon tayong gawin, may point tayong dapat gawin, mayroon tayong sundin sa bawat circumstances sa buhay natin, ipakita natin nga totoo, membro tayo ng katawan ni Kristo. Kaya magtulungan tayo, magmahalan tayo, magpalalahanan tayo, ang purpose natin to build the church, to establish the church, to help one another para sa ligtasan ng maraming tao, dahil marami pa naghihintay ng mga tao dapat iligtas. Kaya your love offering, your pledges, your thanks offering, malaking bagay yan na kayo to helps the church. Because in the church, makita tamang element factors, helps government, diversities of tongues, gift of healing. Lahat yan na gift. Na dyan, may apostle, may pastor tayo na langin para sa atin. Dahil sa panalangin nila, pinagpala po tayo. Sinong pinagpapala? Lahat tayo pinagpapala. That's why may mga patutuo tayo. Nagpalang kapatid natin, si Michelle Ulapi, sila mag-asawa, lumapit ng Wednesday dito. Nakadesisyon sila nga bumalik sa Diyos po ko St. Pasakop. Sabi ko, para kami ang witness nga kahit doon na kayo dati nabautismuhan, pabautismo kayo. Nagsunod sila, kung pamilya, nagkabunga sila. Anong testify niya? Matagal na masakit yung katawan, likod yung sakit niya. After baptism, pag-uwi sa bahay na 9 o'clock ng gabi, nakatulog siyang mahimbing. Pinagaling ng Diyos. Di wala sila nagkamali sa desisyon. Natsumpungan nilang totoong paglilingkod. Sabi niya, 20 years na nawala sila after baptism sa gawain doon dati pa. Ngunit binalik sila. Kung pinili ka pa lang Diyos, kahit 20 years, 30 years. Brother Manny, 30 years siyang sinisiran ng kanyang mga parents. Wala siya naghatid sa mama niya ito. Ihatid lang siya. Umpisa man ang wilbi hanggang hinahatid lang siya. Ayaw niya maniwala. One time, di ko makalimutan, gabi. Pumunta siya rito, banyang bilabi, pumunta siya. Sabi na kanya, nakabangga sa doon, bandang anong lugar yung nakabangga siya. Halos patay ata yung tao. Takot siya, sabi ng mama niya, pumunta ka kay Brother Andy, magpa-prayer ka. Pa-advise ka nung dapat gawin. Dito, umiyak siya. Kung babalik, huwag mo na balikan. Kaya parang hit and run siya, kaya damda niya patay yung tao dahil bangga na motor. Somewhere sa Lagunglong siguro to. Lugay pag-pray natin. Sunod na langin ba na pastor,
Bagamat wala pa siya dito, dahil yung faith niya, dahil sa mga parents niya, pinisiran siya, naniwala siya. Dahil pinili pala siya ng Diyos. Kung natalangin mo na, pastor, hindi mamatay yung tao na nabanggaan mo. Walang problema pagbalik mo doon. In Jesus' name. Una naman na, pastor, pag umagan, dumaan siya doon. Nagtanong siya doon sa mga tao kung may namatay. Sabi na, wala mang namatay, sir. Wala mang nadisgrasya. Grabe ang Panginoon. Buhay ang Diyos. Wala pa tayo sa buong katotohanan dito ng ministeryo. Pinapakita na tayo ng milagro ng Diyos dahil bakit? Isa tayo sa pinili, hinandaan ng Panginoon nga someday dalhin tayo dito, magsama-sama tayo to became one body, we became one family. Magtulong-tulong sa iglesia, ikalago ng iglesia upang marami pa maligtas at para pagdating ng Diyos, we shall preserve by the Lord without blameless, holy, body, soul, and spirit, preserved without blameless unto the coming of the Lord. Awitan natin, Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos sa lahat ng pagpapa. Buhay ang Diyos natin. Pinaglingkuran. Singgit, hallelujah. Hinahanap ko dati kagalak kay tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Nasabi ako muli sa puso ko'y manalas. Bigay dulot mo ay walang kapantay sa aking pag-iisa. Bayaw kabot, awitan ng Diyos sa tuntang misahe. Magbago pa, di ba't sabi ko sa iyo, ikaw lang sa pagpanginoon, mamahalin sa samay at paglilingkuran. Jesus! Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko pag-ipapalit. Huringan sa paglilingkuran, di ko rin pagkakain. Iyong-iyo ang puso ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Jesus, ngayon nagbabalik mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko pag-ipapalit. Ibalik natin unang pag-ibig natin sa Panginoon, mga minamahal. Manigas na paglilingkod. Iyong puso ko sa'yo'y nagbabalik mula ngayon hanggang doon. Singgit na langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko mahirapan. Ngayon sa'yo nagbabalik mula
basta paglilingkod, di ko rin pagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Singgit na Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Salamat. Salamat sa iyong gugma, pagmamahal, pagtuturo, pagtutuwid sa amin. Pag kami maging karapat-dapat, sa harapan mo na isa lang kami kakatawan. Membro mo kami sa imong katawan. Hallelujah! Dapat magdamayan kami, magtulungan. Sumunod sa iyong kaloob. Jesus, maraming salamat sa iyo sa pag-atawa mo sa amin. Mga minamahal, magsisi po tayo. Mag-inulsul tayo. Saan man tayo nagkulang, nagkasala, nagkamali, napalalahanan tayo ng Diyos, patingi tayo ng tawad. Ibalik natin ang maningas natin na paglilingkod. Ibalik natin unang pag-ibig natin sa Panginoon. Hallelujah! Jesus! Dati kahit galing yung kahirapan sa buhay, walang limit ang ating pagmamahal sa Diyos. Kahit walang-wala na tayo, binibigay pa natin lahat sa gawain ng Diyos. Dahil maningas ang iyong paglilingkod. Nag-aawas-awas sa unang pag-ibig mo sa Diyos. Ngayon naramdaman mo parang lumalayo na ang una mong pag-ibig sa Diyos. Lumalayo ng maningas mo na paglingkod sa Diyos. Para wala ka nang naramdaman, wala ka nang feeling, wala ka nang naramdaman sa gawain ng Diyos. Para wala ka nang pakialam, napakalayo na ng iyong puso sa Diyos. Ibalik mo! Dahil isa tayo sa katawan ni Kristo. At tayo membro ng katawan ni Kristo. Mayroon tayong gagampanan nga tungkulin bilang katawan ni Kristo. Jesus. Hawakan yung pan. Sabi ng Biblia, suriin natin ating mga puso't isipan. Before tayo kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Dahil ang kumain at uminom na hindi karapat-dapat, magkakasala siya sa katawan at dugo ng ating bala, Panginoon. Examine yourself. Itong dahilan kung bakit maraming nangihina, maraming nagkasakit, maraming nangamatay. Wala na binigyan ng diin, importansya. Itong iniwan ng Diyos na palaging ito alalahanin ang aking katawan na nadurog sa Krus Kalbaryo at aking dugo lumabas sa aking mga katawan. Ngayon ito ang magpatawad, maglinis ng ating kasalanan. Hallelujah, Jesus. Hawakan natin yung tinapay. The bread is a symbol of the broken body of the Lord. The broken body of the Lord. We are the body of Christ. Kaparte tayo sa broken body ng Panginoon.
Kaya naging membro tayo nga totoo, particular. Kaya bigyan natin importansya itong katawan ni Kristo. So nagkapasalamat na siya. Kanyang tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah. Jesus. Hawakan natin ang kupa. Itong simbolo ng dugo ng Panginoon lumabas sa kanyang mga katawan. Ito magpatawad, maglinis ng ating budi at kasalanan. May balik ang unang pag-ibig kaningas natin sa paglingkod sa Diyos. At tapos sa hapunan, kanyang kinuha ang kopa at sinabi, itong bagong at testamento sa aking dugo, gawin niyo ito palagi at inumin bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah! Purihin ka, Lord. Maraming salamat. You became one in your body. You became a member in particular in your body, Lord. Thank you so much, Father, that you became one in unity in your body. Thank you so much for great love and revival to the Lord. Maraming salamat sa iyo sa kabutihan mo sa aming buhay. Inaangkin namin, ikaw magpagaling namin karamdaman. Ikaw maglutas ng problema. Ikaw magbago sa aming puso at isipan. Ikaw magbalik ng unang kaningas namin, unang pag-ibig namin sa iyo. Ikaw magpanalangin sa aming material, pinansyal, mga negosyo, na buhay. We claim thy promises, Lord. Because thou art a living God and powerful God who hear the prayer of thy people, Lord. Mga minamahal, habang naramdaman pa natin ang presensya ng Diyos, lahat ay dumalangin sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, patawarin mo kami. Ibalik ang unang kaningas paglingkod namin, unang pag-ibig namin sa iyo, unang pagpahalaga ng aming kaligtasan. Ibalik ang una namin pagmamahal sa iyo. Bilang isa kami sa iyong katawan at membro ng totoo. Ibalik ang una namong pasanin, kabugaton sa iyong gawain, sa pagtulungan sa iyong gawain, Lord. Because we are one body and one mind, one heart, and one spirit in you, my God. Sabihin niyo yan sa Panginoon upang sabliya, pagpalain tayo ng Diyos. I-preserve tayo ng Panginoon. Holy Spirit, soul and body, and preserve blameless until the coming of the Lord. Opo, mahal na Panginoon, sa mga oras na to, nandito kami nagsusumamo sa iyo. Sa unat dalangin ng aming dearly beloved pastor, your in-time prophet of God and the beloved Albida children. Hindi namin makalimutan ang mga alaala na iniwan ng bilasan pastor, Linago Almeida, Lord. Sa pagitan nila, kami naligtas. Nadala kami sa ministering ito. Lord, bilang pasalamat, umay kami ng kapatawaran sa iyo.
sa lahat naming nagawang pagkakasala, pagkakamali. Mga nagawang hindi mo nagustuhan nga nagawa namin. Minsan mawala kami sa kabanalan. Minsan hindi ka namin mapalungkuran. Ibalik ang una naming kaningas pag-ibig sa iyo. Ibalik ang gloria sa amin. Ibalik ang pagkalulatian sa amin. Para makasunod kami sa kalooban mo, pagpalain mo aming mga negosyo, transaksyon, trabaho, hanap buhay, lahat ng pagkikitaan, Lord. Pagalingin mo aming karamdaman, tutasin problema, pagpalain mo kami, tulungan mo kami sa aron to. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ipatong kamay sa ulo niyong isa'y nakataas, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Opo na kailan Diyos, mabang kapangyarihan mo sa aming kaligitnaan sa mga sandaling ito. Kailangan ka po namin malapin o nagkabangan kaluyan mo kami sa dalangin mo na pastor, will this alamin tayo prophet, would I find a pop darkness, demons and primitive sickness and diseases cast out from the children that on the might of Jesus be healed, be healed, be healed. Right now, problem is vices beyond poverty, beyond from them, weakness beyond Lord. Hallelujah, bless the children financially, particular disease and problem, my God. Bless them, business, job and property, God, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Palagpakan natin Diyos, maminamahal. Taas yung kamay, tayo po'y tumayo. Lukso kita tulog abises, kusog na pagsinggit. Gikan sa kasing-kasing. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Diri po natapos ang ating Holy Supper gawain sa linggong ito. So, dito magdugay, may apat tayong mga gawain. Kuha muna tayo ng ating special labopering. Tapos magkaruling pang mga Pioneers Choir. Pag-pray natin ang ating special labopering, mga minamahal. Opo na kilang Diyos, maraming salamat sa pagkatawa mo sa amin. Lord, patuloy mo kami ginagrasyahan, ginabiyayaan, Lord. Hallelujah sa lahat, makapatiran, magtapat, magbigay pa siyang gawain, bendisyon nila makamot, pagpalain mo sila Diyos, at return the blessing to thee, my God. In Jesus' name, to the first leading prayer, mga pastor. Amen. Dark
Yes, Biyernes, Linggo po ang ating pagsamba sa Diyos. Amen? After this, may mga lihas tayo sa ating mga sakit. Kung may mga gusto kayo ipa-counsel sa amo, ayaw pa maulaw. Nga magduol sa amo, handa kami ang serbisyo sa inyo para sa inyong kaligtasan, mga minamahal. So, Badir Alvin, pagparin niyo po ang ating closing prayer, tabang sa Diyos. Ihagin niyo sa boxes po ang ating mga pledges. Box nga puti o pula diyan. Hallelujah. Bless you po sa ating beloved Lord Preacher Kuya Andy Binyas. Tayo po'y manalangin, minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama, O Diyos na banal at magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis po sa mga banal na gawain. Simula sa mga pag-umpisa sa mga pag-awitan, triple solemn testimonyo, pag-awitan ng choir, salamat sa banal na presensya. Patungkol sa pagbibigay, sa may kapulog-handog, salamat O Diyos, sa tigit sa lahat. Sa iyong banal na salita na patuloy mong ginapabot, sa iyong ginapaalala sa amin, mahal na Panginoon, upang kami lumalakad sa iyong kalooban O Diyos. Salamat sa iyong banal na salita na palagi po namin napakinggan na nalagang mga purihin ka aming banal at dakilang Diyos sa oras na ito. Pag-ingatan niyo pong lahat ng mga kapatiran sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, sa kanilang pagsakay, paglakbay, hatod mo silang asip sa kanilang pupuntahan, mahal na Panginoon. Dalay ko kapatuloy mo kami panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik ko, Diyos. Hallelujah. Hindi tayo mapagampo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. God bless you po. Maglaman kita